start po, just a quick reminder to all of you, hindi po sana kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko. Libre lang po yan, wala po yan. Bayan, yung goal ko lang po yan is because of this one. Gusto ko magkaroon ng gold play button. So yung next milestone ko sa YouTube na is yung 1 million subscribers. Currently po, we're close to 350,000. So if gusto natin po itong content ko, or if you believe in this advocacy of mine, kung saan nag-explain ko mga legal matters, legal issues in relation to current events, eh yun po, ang request ko na naman sa inyo. Hopefully, consider po mag-subscribe sa YouTube ko. Okay? And again, ulitin ko po, wala po. Okay po, so ang legal issue natin for today is whether or not pwede po bang impeach si BBM because of this recent. Okay po, so ang legal issue natin for today. Okay, so for today po, yung pinaka-main issue natin is whether or not pwede po na-impeach si BBM dahil dito. And of course, na-explain din po ako ng basics ng impeachment. At na-explain ko rin po kung ano ba yung mga epekto talaga ng mga Supreme Court decisions sa batas natin dito sa bansa. And some other minor details and matters po na i-share ko sa inyo lahat regarding this issue. Okay, so before we start po, just a quick reminder to all of you, huwag niyo po sana kalimutan subscribe sa YouTube channel ko. Libre lang po yan, wala po yan. Bayan, yung goal ko lang po yan is because of this one. Gusto ko magkaroon ng gold play button. So yung next milestone ko sa YouTube yan is yung 1 million subscribers. Currently po, we're close to 350,000. So if gusto natin po itong content ko, or if you believe in this advocacy of mine, kung nag-explain po ang mga legal matters, legal issues in relation to current events, eh yun po, ang request ko na naman sa inyo. Hopefully, consider po mag-subscribe sa YouTube ko, okay? And again, ulitin ko po, wala pong bayad yan. Ang magiging advantage nyo po niyan actually is mag-notify kayo every time na ipago po ako upload. Okay, so ngayon, tuloy na po tayo sa discussion natin. So, i-discuss ko muna sa inyo yung brief background, yung brief facts ng case para at least mas aware po kayo kung ano ba itong kasong pinapag-usapan natin, okay? So, this one po is the one involving yung kay Coco Pimentel III versus House of Representatives, Bayan ng Chair Eric Cornales et al. Versus C.S. Bersamin, One Sambayan Coalition et al. Versus House of Representatives. And the GR numbers po nito is 2747778, 2754005, 27623. So these are 3 cases po na pinagsama-sama ng Supreme Court at ngayon po naglabas sila ng isang decision kung saan in-address sila yung mga issues dito sa tatlong cases na ito. Okay? And yung pinaka-facts po natin dito is this one po. Okay? So ang nangyari po dito, merong 90 billion in funds yung PhilHealth. And then yung gusto po sana gawin dito ng government is that kunin yung funds na yun, papalik yung funds na yun sa National Treasury para gamitin siya sa mga unprogram funds na programs or projects. Okay, so ito po yan, Special Provision 1B, which authorize the return of the fund balance or the excess reserve funds of government-owned or controlled corporations to the National Treasury to fund unprogrammed appropriations under the 2024 GAA. Okay, so yung first ko pong i-clarify dito sa inyo is this one. When you say government-owned or controlled corporations, ito po yung mga corporations ng government natin, which is, one of which is yung PhilHealth. Okay, so pasok po yung PhilHealth dito. And then yung isa pa pong kailangan i-take note dito is this one involves pa po the 2024 General Appropriations Act. Okay, so in-emphasize ko lang po yan kasi alam naman po siguro ninyo na may currently pending case sa Supreme Court na pinay yung grupo nila Attorney Vic Rodriguez tungkol dun sa mga black committee report, yung mga black na yan. Diba may pending yan sa Supreme Court. Pero yun po, that is for the 2025 GAA pa yun. Pero this case, hello, good evening po sa lahat sa aking mga amigo-amiga. Of course, aking mga upcoming followers, mga followers ko po, thank you sa inyo lahat sa walang sawang support sa aking new vlog po. Sa ngayon po, meron tayong pakinggan, pag-usapan tungkol po ito sa ating what we call the pira ng Pilipinas, what we call ito sa may PDIC Bank na what we call pira ito sa mga dapat sa mga insurance katulad ng mga bangko na mag-down ay ito yung mag-support sa natawag na PDIC po, insurance company ng Pilipinas na kinuha ng what we call the Pilipinas kaya nilagay daw sa National Treasury. 107 billion po ito ang nakuha.
So, nakuha na ito. Yan po, yung case of emergency sa mga down ng insurance ng mga Pilipinas ay ito po ang sasalo sa problema. Ang PDIC po. What you call sila po ang magsalo sa problema, ang mga bangkong mag-down. So regarding po ito sa PhilHealth po na kinuha ng Pilipinas na 60 billion po itong problema. Kinuha po ito ng national, kay inilagay daw ito sa what they called Treasury, National Treasury, ang ng PhilHealth po. 60 billion po nakuha, so hindi pa ito naibalik. Nag-order na po ang Supreme Court kaya naibalik, pero paano naibalik ay nagasto ng pera, naubos na yata. So yan po ang problema sa ating admin pa rin. Karon ay paano ginasto ang pera po. So yan po, for example, sa atong military budget po, instead of 50 billion a year, ginawang 35 billion po ang budget po sa military. Ganyan po, sa landbang po, binawasan ng 50 billion po. Napakaraming pira po ng nagbenta po tayo ng golden. So, na 20 tons po. 20 tons po nga gold binenta po. So, yan po ang dahil pera. So, pakinggan po natin sa Atty. Abayon regarding po ito sa usapin ng what you call pirang PhilHealth po, kung paano ito na lipat sa National Treasury kailangan gamitin po sa mga program po. Pakinggan natin si Atty. Abayon po. So, marami tayong matunan nito. Ito po. Sa 2024 GAA. Okay, so again, yung naging issue po dito, yung 90B na funds ng PhilHealth, gusto sana po nila ipabalik ng government para gamitin for unprogrammed appropriations. So yung nangyari po kasi, 60 billion was already transferred or returned to the National Treasury. So yun ngayon yung pinapabalik ng Supreme Court next year in the 2026 budget. So currently, meron pa supposedly 29.9 billion PhilHealth funds na gusto rin dapat ipabalik pa ng government ni PBBM. However, nag-issue na po yung Supreme Court ngayon ng temporary restraining order. Okay? So ito po yung pinaka-conclusion niya. The struck down special provision 1B, dineclare siya as unconstitutional. Okay? So of course, when you say unconstitutional, that means against po siya sa Constitution. Okay? At kaya po yung issue natin is whether or not pwede ba ma-impeach si PBBM dito is because one of the grounds for impeachment is culpable violation of the Constitution. Diba? So anyway po, yan yung pinaka-facts ng discussion natin. Ngayon, we will go to the legal discussion naman po. We will start things off by me explaining sa inyo kung ano ba talagang epekto nito mga decisions na to sa legal system natin. Okay? Nakuha na, pinapabalik, and then yung 30B na naiwan ay pina-TRO po nila. So again, unconstitutional po according to all 15 justices natin. And when you say en banc naman po, di ba, like what I stated kanina, lahat 15 justices na boto, and ibig sabihin na po niyan pag en banc, lahat po ng Supreme Court, all 15 justices ay nag-participate dito sa decision na to. Okay, so yan po ang ibig sabihin ng unanimous decision at ng en banc decision ng Supreme Court. 2024 gap, unconstitutional. Okay? So yan po ang sinabi ni Justice Leonel. And since yung President po, yung nag-provide niya ng certification of urgency, doon ngayon pumasok yung issue natin ngayon na whether or not nga pwede ba ma-impeach talaga si PBBM. Pero yung una po nating tatandaan dito is ito pong sinabi na to ni Justice Leonel is only his concurring opinion. Okay? So di ba kanina po in-explain ko sa inyo na yung mga Supreme Court decisions forms part of the law of the land. So yung next question po dyan, paano naman yung mga concurring opinion? Part din na ba yun ng law of the land natin? Is that basically part po ba? Again, thank you sa lahat. Sana ay meron kong nakita o nagustuhan sa regarding sa aking video. Don't forget to like to share po sa aking Jimmy Vlog. Again, thank you. God bless everyone. Bye-bye. Mag-ingat po kayo lahat. Bye-bye. Thank you po.